Ating balikan ang kaso noong 2003. Ito ay ikinagulat sa buong Brazil at malawakang iniulat ng internasyonal na media. Daan-daang mga tagapagpatupad ng batas at mga voluntaryong naghanap sa magkasintahan na nawawala sa gubat ng lalawigan ng Embu-Guasu. Umaasa silang makita silang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga pag-asa na iyon at ang huling mga araw ng mga kabataan ay naging isang tunay na bangungot. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Liana B. Friedenbach ay ipinanganak sa Sao Paulo noong May, taong 1987. Si Liana ay panganay at dalawa silang magkapatid. Lumaki siya sa isang medyo kilalang at mayamang pamilya. Ang ama niya ay si Henry Friedenbach, ay isang matagumpay na abogado at isang napakarespetadong tao sa lungsod. Samantala, si Felipe Silva Caf ay ipinanganak din sa Sao Paulo, kung saan siya ipinanganak noong July, taong 1984. Ngunit ito ay pinalaki sa isang medyo mahirap at malaking pamilya. Mula sa kanyang kabataan na sanay na magtrabaho sa murang edad, sinubukan na maghanap buhay para sa kanyang sarili na independent at tulungan ang kanyang pamilya. Nagkakilala sina Liana at Felipe bilang mga mag-aaral. Mayroong namuong isang pagkakaibigan na naging nagkasundo sila sa lahat ng bagay. At dahil doon na in love sila sa isa't isa. Ngunit kailangan nilang itago ang kanilang relasyon. Dahil sila ay nag-aaral at komplikado ang kanilang mga pamilya. Nararapat na banggitin na relihiyosong mga tao ang mga magulang ni Liana. Pinalaki nila ang kanilang anak sa matinding disiplina. Nag-attend siya ng Sunday school mula sa murang edad at regular na pumupunta sa simbahan. Ang ina niya ay tutol sa kanyang pakikipagrelasyon sa murang edad. Bukod dito, ang kawalan ng pantay-pantay na lipunan ay naglaro rin ng malaking papel sa bagay na ito, sapagkat ang dalaga ay mula sa isang mayaman na pamilya, at ang kanyang pinili ay mahirap lamang na si Felipe, kaya alam nila paghihiwalayin sila ng mga magulang nila. Kapag nalaman na may relasyon sila, kaya minabuti na itago na lamang nila ang kanilang relasyon. Lihim na nagkikita sila sa mga oras na may libre silang oras, sa iba't ibang lugar kung saan walang nakakakita sa kanila, upang makapaglaan ng kahit kaunting oras na magkasama. Samantala, noong summer ng 2003, nagpasya ang magkasintahan na lumayo sa lahat ng tao sa loob ng isang sandali. Sumama sa isang hiking sa isang malayong, liblib na lugar upang magkasama sa loob ng isang sandali. Maingat silang naghanda para sa paglalakbay, na dapat sana'y isang nakakaaliw na pakikipagsapalaran para sa kanila. At higit sa lahat, nag-isip si Felipe kung ano ang maaaring ipaliwanag na alibay sa kanilang pag-alis, at hindi magdudulot ng pagdududa ang kanyang magulang. Sinabi ni Felipe sa kanyang mga magulang na siya, at ang kanyang mga kaibigan ay pupunta sa isang camping trip. Sa kabilang banda, hindi maisip ni Liana ang sabihin kung paano siya papayagan na siya ay pupunta sa isang camping trip na kasama ang mga lalaki mula sa simbahan. Sigurado siyang gagana ang palusot na ito at papayagan siyang umalis ng kanyang mga magulang. Na walang tanong, ang mga pamilya ni Liana at Felipe ay pumayag sa mga alibay ng magkasintahan at ang kanilang mga anak na patungo sa kanilang kamatayan nang walang alalahanin ang anumang bagay. Lubhang masaya si Liana at Felipe. Alam nila na mag-enjoy sila sa camping ng magkasama sa loob ng isang buong linggo nang walang takot sa mga hadlang at pagbatikos mula sa kanilang mga magulang. Gayunpaman, nagpasya ang magkasintahan na pumunta sa isang magandang lalawigan na tinatawag na Embu-Guasu. Dinala nila ang isang tent, mga sleeping bag, ilang personal na gamit, at isang maliit na imbakan ng mga kagamitan. Ngunit halos walang pera ang magkasintahan, at ito ay nagdulot ng ilang mga paghihirap. Bilang mga mag-aaral, may karapatan silang libreng pampublikong transportasyon, kaya't nauna nang inisip ang kanilang ruta at binilang ang kanilang mga paglalakbay upang makarating sa kanilang destinasyon sa pamamagitan ng bus. Gayunpaman, sa umaga ng October 31, nagkita ang magkasintahan sa pinagkasunduang lugar, na walang sinuman na nakakakilala sa kanila na makakakita sa kanila na magkasama. Sumakay sila sa unang bus, at pagkatapos na marating ang ibang lungsod sa huling bahagi ng gabi, doon sila natulog mismo sa istasyon ng bus. Pagkatapos ay dalawa pang sasakyan ang nagdala sa kanila sa kanilang piniling lokasyon. Mula doon, kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro patungo sa isang liblib na lugar.